Good morning, Manong Ted and DJ Chacha at sa mga kababayan nating Pilipino. Oh, kumusta kayo, General? Ito po, umaga, nasa-office ako kasi nagpa-follow up din sila Chief Pedita kasi sa EDSA about the ongoing operations natin. Oo nga, opo. Sige, so far po, ano na ang mga, alam namin ano po, ito po'y nangyayari ngayon, Luzon, Visayas, Mindanao, na pagpapasok ng sigarilyo. Dalawa po ito. Meron daw pong imported. Ito ba'y nanggagaling saan? Ito ba'y galing sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi area? O may ilang pong pinapasukan? At local, meron ho bang locally na produce na mga sigarilyong hindi dumadaan po sa tamang proseso? Tama po yung dalawang sinabi nyo, Manong Ted. May imported one and may locally produced. But in both cases, illicit trade sa cigarettes yan, production. Sagutin ko yung una, quoting the statement of the DO yesterday, the Directorate for Investigation Operations, sabi niya, it's coming from South. Mm-hmm. So, it comes from the South because the challenge there ay hindi natin makontrol yung mga borders natin. Mm-hmm. Some of it, presumably, dumaan sa DOC, but larger percentage dumaan sa mga porous borders and clandestine port areas. Opo, basulta Tapos kung dito naman tawagin. po sa, it can be, it was not mentioned basulta, but parang it becomes a public knowledge yata yan eh. It's a public knowledge already na nagagaling nga dyan sa area na yan, sa Western Philippines. Okay. Meron ho ba kayong nasabat, kumpirmado na idinaan sa Subic o sa Bataan o ilang pong regular ports o Batangas na regular ports natin under BOC? Okay, I will mention one particular incident, yung sa Batangas po nung last December. Nanggaling yan sa sa Mindoro. Tapos idinaan sa Mindoro and then silip in sa Batangas port. Pero ang quoting the statement of the DOC, hindi daw dumaan doon sa port area nila. Do yung dalawang container na trace nila na dumaan doon sa port area, just the container. Mm-hmm. Kasi nire-reuse kasi nila yung container. It's becoming sophisticated now. Pati nga kami na nahirapan sa pag-trace ng mga containers doon sa reuse nila ng containers. Having said that, 14 po certain yung nakuha natin sa sa Batangas. Mm-hmm. So kung 1 or 2 ang dumaan sa regular port, doon sa nire-refer ko doon sa containers. So 12 ang hindi dumaan sa regular port. So it must be on clandestine port areas. Opo. Klaro ho naman, General, kapag po yung nasabat ninyo ay branded, meaning yung mga brand ay existing na sa pinanggalingan nila. Halimbawa po, either Malaysia, or dito po galing sa Triangle kung tawagin, talagang smuggled, no? Yes, di ho tama po. ba? Opo. So ito po, na-trace po talaga ninyo kung saan ito manufactured, anong bansa po? So far hindi pa klarado sa amin. That's why I cannot give you an accurate statement about that. Kasi yung mga natin, yung mga intel community natin, trinatrack nila yan. But in larger percentage, we have something in mind already kung saan galing yan. But I cannot make a statement now. Oh, sige po. Pero yung nga, medyo ganun na nga po ang tinutumbok na inyong investigasyon. Yung local. Ganun na nga po. Opo. Pero ang sinasabi po din ng mga maalam sa isyong ito na kapag sinuri mo yung tabako, doon po sa tobacco leaves, malalaman mo kung local yan o yung tobacco ay galing sa ibang bansa. Dito po sa inyong mga nahuhuli, meron ho ba dito locally talaga na produce ng mga illegal na factory ho ng sigarilyo? Ganito na, Sir Ted. Yung mga samples, tama po yun, no? Yung they can find that out kung saan galing. So they got samples
I think they got samples nung last week pa para ipasuri kung saan galing yung mga precursors na yan, o yung mga ang tawag yan, yung instruments na yan. Sa ngayon wala pa yung result nila. Kaya wala pang attachment. May binabanggit po na involvement dito sa illegal trade na ito ng mga politicians, no? Local politicians. Do you confirm that? I cannot confirm that now. Pwede ka bang sumagot ako by percentage? Kasi sige, hindi okay. ako makasagot accurately. Okay, go ahead po. Go ahead, General. Opo. Ang sagot ko dyan, 75% out of 100% that's an involvement. Okay. So most likely, parang ganun po, na may involvement. Okay. Involvement po, as in involvement sa manufacturing and distribution o involvement sa smuggling? I think on the smuggling. Oh. But on the distribution, wala kaming nakikita. Pero suffice to say na meron kaming nakuha mga machines for the production dito sa Pampanga area. Opo. Meron kayong nakuhang machine po ng pagawaan mismo ng cigarette sticks at packaging. Tama po. Opo. Sa Pampanga ba ito? Meron ba daw sa Nueva Ecija? Sa Nueva Ecija, parang sa distribution lang ang so far nasa report namin. But on the production, dun sa mga machines, dito sa Pampanga area nakuha po. Opo. Yung sa Pampanga, Chinese na naman po ba dito ang operator? Sa intelligence-wise, yes, it is. Kaya nga, we were asked yesterday kung we know the personalities. Sabi ko, yes, we know the personalities, but magkaiba kasi yung we know the personalities getting from the intelligence operation and converting that intel operation into evidence. Nahihirapan kami doon. So it becomes a challenge now. Paano kasuhan yun? Yung mga personalities. Sino may may-ari ng lupa? Sino may may-ari ng lupa? Sino may may-ari ng compound? Yung complex na kung saan nyo nakita yung pagawaan ng sigarilyo? No, I cannot argue with the name na what we have. Nasa sa warehouse. Opo. Hindi niyo po alam ngayon kung sino may may-ari ng warehouse. Saan sa Pampanga ito, General? If I'm not mistaken, San Simon. I don't have the record na kasi naglalakad kasi ako. Sorry. Anyway, opo. Balikan ko lang, no? Sabi ho ninyo, ito hong mga protector nito ay nasa gobyerno. Ito ho ba ay mga elected, appointed o nasa Bureau of Customs? May I refrain from answering that sa ngayon? Kasi ayaw kong pangunahan yung mga boss ko eh. But we receive reports now, maraming reports na dumarating. I'm sure mas maraming dumarating na reports na SILG at kay PMC. Opo. Basahin ko po itong sa report ngayon po sa dyaryo, no? Opo, ang sabi po dito, no, an official of the Bureau of Customs is believed to be involved in the smuggling of 1.2 billion worth of cigarettes seized by the Police Highway Patrol Group last month. Ito po na sinasabi po ninyo, no, his wife is a member of the BOC. Opo, kaya po ito nga natanong ko po, ito hong akin lang pong source ngayon na nasa pahayagan. Ito ho ba ay maaari nyo sabihin na, kumbaga, may kaukulan pong katibayan o basis po, General? Yes, tama. I am using the word she, she is an employee. Sa Batangas, balik tayo sa Batangas. Kasi yan, doon sa tracking, they own the tracking. The husband owns the tracking. And the wife of the husband is an employee of the BOC. And, it was confirmed by the BOC naman. Kinonfirm naman po ng BOC na empleyado nila yan. So, empleyado po ng BOC sa Port of Batangas o dito po sa Central? Port of Batangas po. Sa Port of Batangas. Nandun pa ba ito ngayon sa Port of Batangas o wala na doon? Ay, hindi ko alam kung ano ang ginawa ng BOC sa kanya. I think
they put her on investigation proper na. Okay, opo. Sige po. Opo. Ito lang po. Yung iba ho nagtataka, bakit daw po Highway Patrol Group ang abala dito, no? Ang iba ho hinahanap ang taga-customs o ang iba pong mga agency. Ano ho ba ang paliwanag dito, General? Sir Ted, oo nga maraming nagtatanong dyan. It's not even our mandate, no? Kasi sa anti-carnapping naman po ang HPG, implementation of LTO violation, and the PD96, yung mga wangwang, ganyan. Nothing that is incredible naman dito sa operations namin. In fact, di ko nga alam yung mga how many billions we are losing every year. Ngayon ko lang nalaman na may mga ganyan palang mga billions na they're supposed to be collected on the excise tax. Hiligpitan lang natin yung highways, Ted. Sita dito, kaliwat ka ng sitahan because of the rent tangay issues at lumalaki yung mga motorcycle carnapping incidents, tumataas yung mga violations ng mga drivers. So, hiligpitan natin yung kalye and because of that, we found initial violation. It started with an initial violation lamang. Nung nakita namin ng mga violations, walang mga plaka yung mga yung mga sasakyan kasi we had 5 operations na diyan sa na-involved yung illicit trade of cigarette. Una, nakahuli kami ng 2 truck muna galing sa Batangas kasi may question namin yung plaka niya. So, tinignan mo yung mga documents and all that. So, tinanong yung driver, nung laman ng sasakyan mo, bakit hindi tama yung mga document ng sasakyan mo. So, volunteering naman yung mga empleyado, yung Panginang-Pindi drivers to open it up. So, nung inopen yung container, yung 40-footer container, tumambad naman yung mga sigarilyo. So, we know sa ating law enforcement po, we know the mandatory internal revenue stamp. We can identify that. Opo. So, where is the internal revenue stamp? So, wala nang may pakita. So, that prompted us to ask more questions. And then we asked the BOC already. Marami tayong kaibigan naman po natin si Sir Ariel. Tinanong natin ano pa yung mga dapat tanongin dito. Tinawagan namin yung BIR, ano pa ang dapat mga tanong. And then they called us to ask more questions, tignan yung mga documents. At wala nang may pakita. So, yung pista na namin. Okay. Ganun yung kwento ng una. Yung una. Kaya nga po, nung kayo nakauna rito, kumbaga, naging interesado na po kayo dito nga sa nangyayari pala na smuggling na ito. So, sir, doon po sa mga, kasi as we all know ngayon, pinalakas na po itong Anti-Economic Sabotage and Force Act, kung saan nga po wala itong piyansa practically po. Sir, sa mga nahuhuli po ninyo ng mga driver nito at pahinante, nakakasuhan ba kaagad at meron na ho bang natutumbok kung sino ho talaga ang nasa likod nitong illegal trade na ito? Tama po. Yes po. Una, makakasuhan natin yung law picking apples muna tayo. Certain yung dapat kasuhan right away. Like for instance, the shipper, kasi identified naman natin agad yan Shipper, the consignee, the owner of the trucking, owner of the yard, owner of the warehouse. Identified kasi natin kasi may mag-sell na yan mga yan. So we are ready. Ready na tayo dyan. Katatapos lang po ng inventaryo, kasi yung sa Batangas, dami kasi, mga 14 containers yun. So, it's very hard to do the inventory kasi we cannot do it alone. In fact, that's not even demanded. Sinabi ko kanina. Kaya, pag nag-inventaryo kami, nandiyan yung GTI, yung Japan Tobacco Industry, we have to invite the Philip Morris, the National Tobacco Administration. Dami palang requirements yung batas na yan. Enacted into law last 2024. So, very tedious. But, suffice to say that, tapos na po kami dyan and I think we are ready for filing. Dito naman po sa PNP, ang in charge dyan sa mga illicit trade na yan is the Maritime Group
NDCIDG, hindi kasamang HPG diyan. Aha. Ngayon because of that incident, pinasama na kami ng todo ni PNP and DSI Secretary. Pwede naman pala. Opo. Sige. So that's the point po. Hindi po incredible yung ginawa ng nagsimula lang po tayo sa anti-kidnapping operation. Okay. That led to that amount. Sige po, sige. So, sir, kasi po, ang container, kapag yan ay talagang nanggaling sa barko, may container number yan. Traceable po Yes. kung kanino yan, sino ang shipper niyan, at saang barko ho yan isinakay. Kung yung container, rehistrado. Pero sa akin nakikita po sa mga visuals po na nahuhuli ninyo, may iba dyan, container po na halos bulok na. Ibig sabihin, ginamit lang yung container para sa pagkakarga nitong kontrabandong ito. Meron na ba kayong ugnayan doon sa mga talagang container po na idinaan sa barko at ito hong container na pinanggalingan po nitong mga kontrabando? Meron po tayong communications para papunta sa PPA. At meron na rin tayong mga communications sa mga tractor heads nila papunta sa mga LTO. Madali lang yun sa LTO kasi kaya namin kumuha dyan eh. Hindi na namin kayang masyadong maraming communications. But dito sa PPA, we have to pass through communications. So we have to make it formal doon sa mga attachments later on kasi pag akyat niyan sa prosecution, ang daming hinahanap po. Opo. But I have to tell you na 3 beses na kami tinatawag niya ni DIG Secretary. Informing us that the President is on top of the situation now. Gusto niya ma-inform siya blow by blow account kung ano yung progress of the case. Kaya we are making it airtight. Ngayon pa lang, we invoke now the GC20 with the DOJ para in the preparation of the case. Kasama na namin yung DOJ. Para pag-file namin ng kaso, airtight na talaga. We can file the information before the court. Para subukan natin yung Republic Act 12022, lethal at that, no bail and reclusion perpetua as the penalty. Opo. Sige. So again po dito, ang bottom line, kailan mahuhuli ang mga mastermind? And that's a challenge talaga. Sinabi ko kanina, we can identify in fact, we have identified them, certain talaga. We have make sure that. But there are things that we can control and there are things that we cannot. For instance, yung mga mga transactions nila in the high seas, halos wala tayong jurisdiction. Even we have jurisdiction, are we capable na hulihin sila on the high seas? And yung mga personalities, they are not here. Some of them they are not here. So we don't have jurisdiction over them. But we can still file a case. Kaya lang yung paano sila idugtong. We need testimonies, we need testimonial evidence. Medyo nahirapan kami dun sa angle na yun. In fact, that's the point of discussions before. So the advice of the Chief PNP and the SI, law picking apples muna. Anyway, we can put that on the jandos naman. Opo. Sige po, pero yun yung mga mastermind na mga foreigner, yung mastermind sa Pilipinas, kaya who's working on that, General? It's the intelligence community. Parang nagiging full of government approach na ito. Pumasok na yung IG, pumasok na yung CIDG, pumasok na rin yung, kung tutusin nga, accepted yung participation namin dito. Sa kalye lang eh. But we gave it to them. Kasi nakuha naman namin yung role namin. Nakuha namin na yung carnap vehicle na recover na namin. So we give it to them. Ito. It's your shop naman. Actually General, meron tayong council, ito yung enforcement group, ito ho yung Anti-Agricultural Economic Sabotage Enforcement Group. Isa lang po ang PNP dito, kasama dito NBI, Finance Department, etc. Ano po? Tama yan, sir. Sige, so makikibalita kami sir, pa meron ho kayong lead, dito po sa mga promotor nito kung sakasakali man po kaninyo, 75% ang inyong binabanggit po na possibility nga na meron po mga involved dito na mga lokal na opisyal sa ating bansa. Salamat po, General, and good luck. Thank you po. Salamat. Thank you. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa
True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!